there are really few people in public today, lalo sa mga malls. Konting-konti lang mga tao because of fear. So fear is the word because of the fear of the big one, of the earthquakes, no, ng mga tao. And dahil po doon, merong irrational fear, merong irrational anxiety sa mga tao. And sometimes napapatanong tayo, kapag ka meron bang panic, kapatid, sa mundo na to, kapag merong panic sa aking kapaligiran, should I not be anxious too? Should I not also fear? If they are fearing something, hindi ba dapat sumabay ako sa agos? Should I not go with the flow? Kung sila po yung natatakot, di ba dapat ako yung matakot din? Di ba? And dito nagkakaroon lalo na dahil sa takot na to, kapatid, ay nagkakaroon ng katanungan. If God is really a good God, if God is really a fair God, why will He allow such a suffering, such a tragedy na mangyayari sa ating mundo? Specifically sa ating bansa. May mga tao nagkukwestiyon kung talagang may Diyos, bakit pababayaan niya na mag-suffer ang mga tao ng ganong katindi? Diba? Hindi ba just ang Panginoon? Hindi ba mabuti ang Panginoon? So yung narrowness ng ating pagtingin, ng ating perspective sa mga bagay-bagay ay lumalabas. When fear is around, lumiliit po ang tingin natin sa ating Panginoon. Intindihan natin yung kapatid. And that is why God wants us to trust Him. He wants us to entrust an unknown future to God, to Him, the author of tomorrow. Ang may likha po ng ating bukas ay ang ating Panginoon, ang ating Diyos. So meron po tayong dapat pagtitiwalaan, ito ang ating Panginoon. And as I was browsing kagabi, ay nakita ko po isa pong libro na meron daw pong, ito po gawa ng isang pastor, pangalan niya Ed Young, and sabi niya, kung merong isang virus na kumakalat sa mga tao, which happened during the COVID pandemic, diba? Imagine niyo yung mga tao na hindi pwedeng papalapit sa kahit sino-sino, yung iba naglalagay ng malaking bote sa kanilang katawan, ng malaking garapon, yung iba naglalagay ng plastic cover, yung iba pinupunasan ng alcohol yung kanilang bibig. Ganun katindi yung irrational fear. And fear is the real virus, kapatid. That's the real virus. Because it's not really the earthquake that is gripping yung isang katauhan, kundi yung virus. Yung virus ng fear, yung takot. And yung takot na yan, kapatid, napaka-dangerous na yan. Kaya the Lord wants to tell us today to be rational, to do what is right, to be logical, and to be faithful sa Kanya. Dahil hindi natin po pwede, kapatid, na paghahariin ang takot sa ating buhay. Fear is very dangerous, kapatid. Kaya sabi ng ating Panginoon, command niya sa atin yan. Ito yung malinaw na utos ng ating Panginoon. Do not be anxious or do not fear. So, let us read this word in Matthew 6:25, 33, 34 in the ESV version. God says to us, do not be anxious. Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Kung sinasabi ng Panginoon, huwag daw tayong matakot. No? Huwag daw tayong kabahan kung ano man ang nangyayari sa ating mundo. Sapagkat nandyan po lahat ng mga takot, lahat po ng mga kaganapan na maaaring ating magiging dahilan para tayo matatakot. Kinokomandahan tayo ng Panginoon, inuutusan niya tayo na huwag tayong pagharian ng takot. Yung mga phobias natin, di ba? We can have so many different types of fears, kapatid. And one of them could be, for one good example will be earthquakes. Kaya po, grabe yun po yung mga tao na nagugulat tayo na pati ang Lord, kinu-question na nila kung gaano kabuti ang Lord, ba't papayagan ng Lord? Mabait ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung may Diyos, sabi nila, bakit papayagan yung mamatay ang maraming tao sa pamamagitan ng earthquake? Diba? So ito na yung malaking katanungan sa maraming tao. Pero sinasabi ng Panginoon, huwag tayo magpadala sa fear. Huwag tayo magpadala sa ating anxiety. At huwag tayo mag-alala sa mangyayari bukas. Diba? Kung anong sasabihin nila. Because yung tomorrow natin, marami ng trouble yan. Kung baka siya na dapat na mag-alala sa kanyang sarili, hindi tayo. Ang kinabukasan na mag-alala sa kanyang sarili.
Ang isipin natin yung ngayon. Yung today, kapatid. Because we do not know what will happen tomorrow. Hindi naman natin yung kapatid. We worried so much about tomorrow that we forget na meron tayong hinaharap today. We have our own challenges for the day, and that's where God wants us to focus. It's not bad to prepare. It's not bad to think about the future, kapatid. But if it's making you too anxious, that you're panicking, and you're doing bad things, then it's trouble. And that's what God wants us to understand. And in ancient Hebrew, tignan natin yung ibig sabihin ng mga terminology sa binigay sa atin natin Panginoon. Yung tomorrow daw, in ancient Hebrew or sa salitang Israelita ay makar. Makar or deferred or postponed. The next day or hereafter. So we do not know what will happen tomorrow because it might be deferred, it might be postponed. Whatever might happen tomorrow, baka masusunod na linggo pa yun. O baka sa susunod na buwan. O baka sa susunod na taon. Nobody knows. Diba? And yung anxiety, yung tinatawag na daag, o yung kakabaka-baka kapatid, that is worry, care, or inner uneasiness. Unease ka, hindi ka at ease. Kumbaga parang hindi ka mapakali. Diba? And you are anxious or you are fearing, kinakabahan ka, natatakot ka. Ito po ang nangyayari kapag nadadala tayo ng mga narinig natin, na mga nakikita natin sa ating mundo. Diba? And people tend to fear the human forecast. Ano ba yung human forecast? Yung sinasabi ng PhilBolks, diba? Sa Amerika may tinatawag silang USGS. That's where we get our magnitude earthquake, kung ilan to, 6.1, 6.2, 7.1, and up. Diba? And people are so much bewildered and panicking doon sa tinatawag nilang the big one, na kapag dumating na doon ito, maraming tao ang mamamatay. Diba? We are beholden by panic. Na yung panic natin naging irrational, sinisisi natin ang Diyos. Why will God allow it? And then, meron pa kakaiba dito, hindi lang po yun. Naglabasan po ang iba't ibang uri ng mga spiritual forecasters. May mga lumabas po ng mga witches, may mga lumabas ng mga false prophets to discuss yung katotohanan daw na sinasabi ng Panginoon. So, dito tayo lalong mag-ingat kapatid bilang anak ng Diyos because God will not allow na yung kanyang salita ay mamadel or ma-stain ng mga gawa, ma-mix ng mga gawa ng kaaway. Because dito po darating para tayo lituhin, para i-confuse po tayo kapatid. We should know the word of the Lord. Para hindi tayo maliligaw, hindi tayo malilito. Because they will come out to make us fear. Diba kapatid? Actually, when you look at it, what is being discussed right now is the big one. It's the fault na nagtatraverse sa Marikina. But everyone forgets na meron po mga fault line sa tabi ng Pilipinas, magkabila. May Philippine Trench, merong Marianas Trench na malapit sa atin. Merong malaking trench po sa tabi ng Marianas, nakatabi ng Pilipinas. So sobrang lalaki na pag ito po'y gumalaw, ano kayo mangyayari sa Pilipinas? Pero kapatid, who do you think holds those trenches? Who do you think holds those earthquakes? Sino may hawak ng lahat ng mga bagay na to? Diba? Hindi ba ang ating Panginoon? So why should we fear? If it is the Lord's will, it will happen. But if it's not the Lord's will, huwag tayo magpabahala, kapatid. And even if something happens, we should trust the Lord. Even if we don't know what the future holds for all of us, we must trust Him. Kasi in danger, kapatid, nandiyan lagi yan. Diba? Can you imagine, lalabas ka ng bahay, ay, ilalagay ako ng armor, maglalagay ako ng shield, kasi baka may manaksak sa akin, baka mayroong manakit sa akin paglabas ko ng pinto. Ganun ba dapat, kapatid, ang ating perspective sa mga bagay-bagay? Ganito ba ang disenyo sa ating Panginoon? Na hindi ka lalabas ng bahay kasi baka lumindol. Diba? How can you function? How can you do your daily routine, your daily life? Kung grabe po ang iyong panic, grabe ang iyong anxiety. So God is teaching us to let go of that anxiety and trust Him. At hindi po unfair ang ating Panginoon. Everyone will get what he deserves. Everyone gets what he deserves. What everyone deserves.
Di ba? People are wicked and people are righteous. There are no third lines or third ways. There's the only two ways, di ba? Kasamaan at kabutihan. Yung mabubuti, aanihin nila yung mabuti. Yung masama, aanihin nila yung masama. It doesn't matter kung ang mga tao ay napunish sila using earthquake or something else. At the end of the day, God will do what He must do. Let Him do His will. Kaya nga, di ba, sabi ng Panginoon sa atin, let the will of the Lord be done on earth as it is in heaven. Now, why will we question Him? Di ba? Pero hindi po doon natatapos yun kasi mahal tayong lahat ng ating Panginoon. Kaya yung story of Noah, if you look at the story of Noah, people look at the great flood, the Ark of Noah, di ba, yung mga animals pumasok doon sa arko na pinagkumpul-kumpul ni Noah doon sa arko yung napakaraming animals, di ba? After 40 days and 40 nights of the great flood, maraming namatay. Pero what is not being so much mentioned, kapatid, ay kung gaano karami ang namatay during that time. Alam ba natin yung kapatid kung gaano karami ang namatay? The estimates, kung gaano karami ang namatay. In our population right now, in our generation, sabi nila, probability is 8.2 billion ang tao sa buong mundo. Merong 8.2 billion. But when you look back at the time of Noah, the estimates back then was there were about 5 to 17 billion katao. The conservative estimate will be 8 billion to 8 to 11 billion. Mas marami pa kaysa sa dami ng tao sa ngayon. At ilan kapatid ang nakaligtas sa great flood na yon? 8 people, 8 katao lamang. So much so na dinokumento ng even ng mga Chinese. Alam nyo ba yan? Ang Chinese language, it documents yung Ark of Noah, the great flood. Kaya hindi nila madidili na may Diyos. Kasi mismong salita nila, even if the communists deny it in China, they cannot deny because their own language speaks the Bible, it speaks God. So, imagine natin, 8 to 11 billion na namatay, 8 katao lang ang buhay, nakasama ni Noah. 8 sila total. Ganun karami. At hindi po nakalimot ang Panginoon sa kanila. Why? It took Noah 100 years, estimated 100 years to build the ark. 100 years of warning. Maghumingi kayo ng tawad, magbago kayo, tumawag kayo sa Diyos, lumapit kayo sa Diyos, baguhin yung inyong mga sarili. Day in, day out, He was hammering the ark and He was telling them, repent, repent, repent. But no one was repenting. And now tell us, kapatid, is God wicked? Is God unfair? God is never unfair, kapatid. Mahal niya ang lahat ng tao. He wants everyone to be saved. Kaya nga sabi niya, diba? For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. He gave everyone a chance. But we have free will. May free will ka, kapatid. Lahat tayo. So everyone will get what he deserves. But you will be given a chance to be saved. Everyone. Wala pa pwede magsabi sa Panginoon na hindi ako nabigyan ng chance sa Lord. Paano ba to? Diba? So lahat po tayo, kapatid. That's why we must entrust our unknown future to the author of tomorrow. Bakit ka pa magpapakahirap, kapatid, kung alam mo naman siya may akta ng iyong kinabukasan? Doon ka na sa kanya magtiwala. But even if matigas ang ulo natin, kunwari, for the sake of argument, kapatid, mahal niya pa rin tayo. He will give us warning time and time and time and time again. So sabi nga nila, baka pagdating sa langit, pagdating sa judgment day, papakita yung mga pagkakataon na, Lord, bakit di ako makapasok? Papasukin niyo ako sa langit. Gusto ko makasama kayo. Ngayon, i-replay ngayon yung mga times na may mga nagsasabi sa'yo na ganito gawin mo yung tama. Diba? Tumawag ka sa Diyos. Hindi mo sila pinakinggan because you're too busy with so many other things and about your life, you do not care about other people. You do not care about God. And now you're questioning God. Where are you, Lord? Diba? So let's take us to that perspective, kapatid, sa ating buhay. Sapagkat ang ating Panginoon ay fair. He is loving. He knows that we are suffering and He loves us. He wants us to be saved. But we have our own choices. We make our own choices, kapatid. Focus point number 1 na binigay sa atin ng ating Panginoon,
trust and faith beats fear all the time. So, imbes na maghari sa iyo ang takot, ang kaba, ang panic, ang stress, ang dapat manaig sa buhay mo, kapatid, yung tiwala sa Diyos at yung pananampalataya sa Kanya. Trust and faith beats fear all the time. Yan po ang gusto maintindihan natin ng Panginoon sa atin, na maintindihan natin sa Kanyang salita. Kaya sabi sa Proverbs 3:5-6 in the New King James Version, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. So gusto ng Panginoon na huwag tayo mag-lean sa ating understanding. Hindi porket sinabi ng Pag-asa na may category 5 na bagyo na paparating, merong level 4, level 5 na bagyo na paparating. Huwag tayo doon tumingin. Tumingin tayo sa saving grace ng ating Panginoon. Tumingin tayo sa miracle signs and wonders ng ating Panginoon. Tumingin tayo sa kabutihan ng ating Panginoon. Kasi sabi niya, lean not on your own understanding. Kaya pag sinabi ng doktor na, you have 3 days, you have 4 days, you have 6 days. No. It is not the final word and the final authority of the Lord my God. Whatever He says will happen. So I will trust the Lord. Sinabi ng doktor, hindi na kayo magkakaanak. Hindi na mangyayari. Imposible na. Trust God. What can God do? Diba? People can say so many things. They can forecast so many things. But the most important thing is, yung salita ng ating Panginoon. Many are the plans of man, but it is the Lord who will do it. Maraming plano ng tao. Marami tayong plano, lahat tayo, kapatid. Pero walang mangyayari kung hindi yan gusto ng Panginoon. Only the will of the Lord will happen. Only the will of the Lord. In Psalm 56:3, in the ESV version, God says to us, when I am afraid, I put my trust in you. In God whose word I praise, in God I trust, I shall not be afraid. What can flesh do to me? So apart from the fact that God is in control of this life, kapatid, tandaan mo, kapatid, we are just pilgrims in this world. This is not our final destination. Our final destination is in heaven. Mas mahaba yung buhay na meron tayo dun, kapatid. Kasi dito sa mundo, tuldok. This is only kumbaga, a glimpse of life. Ito yung parang test bed natin. Pagdating doon, mas mahaba ang buhay doon kasi doon infinite. But we so much concentrate upon this world na pag may nakita tayong alanganin, sobrang kaba natin. And we forget God. We forget to trust in Him. Kasi lumalatag tayo doon sa ating sariling takot. Sa nakikita ng ating mga mata, di ba? Kaya nga sabi nila, di ba? Walk by faith, not by sight. We walk by faith, not by sight. Hindi sa ating nakikita, kundi sa ating pananampalataya. Magtitiwala tayo sa Diyos. Hindi dahil sa nakikita natin, kundi sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. May tiwala tayo sa Kanya no matter what. No matter what we are seeing. And even if mawala tayo sa mundo na ito, kapatid, we should never fear death. Ano ba sabi ng Panginoon, di ba? To live is Christ and to die is gain. Ibig sabihin, mas marami na yung ating makukuha doon sa kabila. As long as hindi ka pupunta sa impyerno, kapatid. Diba? As long as you have Jesus Christ in your life, make sure, kapatid, that you have Jesus Christ. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, to live is Christ and to die is gain. Kayo mga namatay na sa Panginoon, wala na po silang worry. Yung mga tao dito, ang dami-daming worry. Ang dami-daming kaba, ang dami-daming problema. Pero sila doon, di ba? Kapiling na nila ang ating Panginoon. Meanwhile, habang nandito tayo sa mundo, habang nandito tayo, gawin natin ang tama. Hindi tayo dapat nagpapadala sa ating mga kaba at takot. Sapagkat yan po mangyayari, confusion, falsehood, and then panic. Guguluhin nila ang ating isip, di ba? At dahil doon magiging anxious tayo, magkakaroon tayo ng anxiety. So sobrang takot natin kung ano-ano nagagawa natin mali. Anong depensa natin? Ang Diyos. Ang ating Panginoon, ang ating depensa. Ang ating pananampalataya at ang ating Biblia. That's why when I hear something na sinasabi na, paano na, pababayaan na tayo ng Diyos, tinalikuran na tayo ng Diyos, o napakasama ng Diyos. Kapatid, read your Bible. Go back to the basics. Kasi they make things sound so complex when the Bible is so basic. We go back to the basics, yun yung salita ng ating Panginoon. And so, hindi tayo maliligaw. We go back to the Word of God. Ano masabi ng Word of God? Do not fear. Do not be anxious. And now you're fearing.
Di ba? We go back to God. Go back to our sender. Siya naggawa sa atin. Siya may likha, siya ang ating creator. Di ba? Let us trust Him. Kaya si Job, di ba? Si Job yung isa sa mga pinaka-popular na or prominent characters in the Bible, si Job, ay grabe po nangyari sa kanya. And mind you kapatid, ito po si Job, he was actually praying para sa kanyang mga anak during that time. Grabe po ang pananampalataya niya sa Panginoon. Habang nagpa-pray siya, dahil alam niya may mga maling ginagawa yung kanyang mga anak eh. Diba sabi niya, Lord, patawarin niyo po sila, ganyan. And then nagulat siya. Sunod-sunod na trahedya ang dumating sa buhay, sunod-sunod na sakuna, ipo-ipo, nawasak yung kanyang bahay, dumating ang mga tulisan, ang mga kriminal, kinuha yung kanyang mga gamit, winasak, lahat, pinatay lahat ng kanyang mga animals, o kanilang mga herds, di ba? And then namatay lahat ng mga anak niya. At hindi pa yun, nagkaroon pa siya ng matinding sakit. Did he deserve it? Di ba? No. Kaya minsan may mga bagay na nangyayari sa ating buhay, hindi ibig sabihin na deserve natin yun. Hindi dahil sa lahat ng bagay, lahat sa kasalanan. Sapagkat during this moment in time, Job did not sin against God. Wala po siyang kasalanan. Wala po siyang ginawang mali. But he was being tested. Nagkaroon po ng matinding challenge si Satan at si Lord. Kaya sabi ni Satan, kaya ka lang naman pinupuri ni Job, pinagpapala mo yun. Subukan mong kunin ng lahat-lahat sa kanya kung hindi kanya sumpain. Kumbaga parang gano'n. Sabi ni Lord, no, hindi niya gagawin yung mahal ako ni Job. There was a great challenge na hindi natin nakikita. Do we understand that, kapatid? Sometimes things happen sa ating likod, sa ating paligid na hindi natin nakikita at nalalaman. Pero kailangan natin pagtiwalaan ng Diyos. We must have faith. Kaya naman po, ni-reward ng Panginoon, grabe po itong si Job. Doble-doble po. Kung ano po yung ninakaw, nawala, nasunog, nasira at namatay, ibinalik ng Lord doble pa. Kasi binalik, nagkaroon siya muli ng mga anak, nagkaroon siya ng maraming property again, nagkaroon siya ng maraming animals, doble-doble lahat. Ganun yung pagmamahal ng Panginoon. God took to consideration everything sa nangyari sa buhay ni Job. Because mahal niya si Job. And then same thing, kapatid, i-apply mo yun sa iyong buhay. Despite what might happen in the world, remember that God loves you. You have to trust Him. You must have faith in Him para matalo ang iyong takot. Para hindi ka kakaba-kaba. Sapagkat alam mo mahal ka ng iyong Diyos. At hindi ka niya pababayaan, ni iiwan man. Kaya sabi niya, di ba, I will never leave you nor forsake you. Yan ang salita ng ating Panginoon. It's one thing that we have to understand. Focus point number 2 na binigay ng ating Lord, our assignment is to pray. Pag may mga kaguluhan, may mga takot sa ating kapaligiran, pray. Manalangin tayo. Tumakbo tayo sa Lord. Imbis na makisabay tayo, basta kaguluhan, pray ka muna. Have faith. Diba? Trust the Lord. Magtiwala ka sa Kanyang kayang gawin sa iyong buhay. And remember, there was one time in my life na meron pong nang-snatch ng aking gamit. Though I will not recommend it to anyone. And napaka-importante ng phone na yun during that time kasi mga business contacts ko lahat nandun. I will lose my business. And so I asked the Lord, Lord, babawiin ko yung gamit ko. Huwag mo ko pabayaan, ligtas mo ako. Diba? So our assignment is to pray. Because God can save us. God will protect us. We must trust Him, kapatid. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. In Philippians 4:6-7, in the NIV version, God says to us, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. It's important for us to submit to the will of the Lord. Pag may kaguluhan sa ating kapaligiran, kailangan natin mag-submit sa ating Panginoon. Praying is submission. You're asking God because hindi mo kaya. You cannot defend yourself. You cannot even depend upon yourself. Kailangan mo ang Panginoon para iligtas ka. And by praying, God will give you peace. So imbis na kakaba-kaba ka, magkakaroon ka ng kapayapaan. In the midst of trouble, you will have peace.
Mawawalan na lahat ng mga takot mo. And God will cover you, kapatid. The Holy Spirit will cover you with peace. Kaya nga sabi ng Lord, diba, the peace that surpasses all understanding. Ano man yung understanding mo sa bagay, ano man yung iniisip-isip mo, agam-agam mo, yung takot mo, mawawala. Kasi nag-pray ka eh. Diba? God will protect you. Diba? He will be with you and for you. Kaya nga, ugali ng ganitong ugali, kay Moses ganito eh. Kapag mayroong problema, si Moses, takbo agad sa Lord, pray agad sa Lord. Luhod agad sa Lord, higa agad sa Lord. Kasi alam niya, Lord ang kanyang tatakbuhan. Diba? Ganun po si Moses. And I remember there was this professor na nagkaroon sila ng konting diskusyon ng isa sa mga na-handle natin na youth. Back when I was a youth pastor in a church in Caloocan. And there was this youth na nagtanong sa akin. Sabi niya, paano po ba to? There was this professor that I have na dinidebate niya po ako. Sinasabi niya, hindi po totoo ang Diyos kasi unfair daw ang Diyos kung totoong may Diyos. Kasi turo sa Bible, mali daw. Bakit daw pinabayaan ng Lord na mapatay ang maraming Egyptians? Lalo na yung una daw, yung mga namatay na batang panganay in the plagues of Egypt. Sabi niya ganun. Pangalawa, yung mga namatay na Egyptians doon sa may dagat ng Red Sea. So God is unfair daw because God is like a criminal. Ganun daw ang Diyos. Sabi ko, this is a wrong perspective. Number one, why? Because the Egyptians had it coming upon them. Bago po nangyari lahat ng mga yan, years ago, 300 years ago, di ba, naalala natin, it was first the time of Joseph. Joseph saved the Egyptians kasama ng mga Israelita. Ginamit ng Panginoon si Joseph para iligtas ang Egypt mula sa taggutom. And then time passed by, nakalimutan na ng mga tao sa Egypt si Joseph. And therefore, nawalan na ng utang na loob na tinatawag sa Pilipino. Because of that, ginawa nilang slave ang mga Israelites. And then hindi lang po yun, sa dami ng mga Israelites, kaya nga po, ganitong panahon, di ba? Bakit sila gumawa ng mga kalokohan 3 years ago, yung mga ano mga pinagpapalabas nilang kalokohan sa pandemic? Para paliitin ang populasyon ng buong mundo. Same spirit, the demonic spirit that is existing today was the same spirit in the time of the Pharaoh. During that time, pinatay nila yung mga panganay. Di ba si Moses, kaya nakaligtas si Moses, nilagay siya sa basket para makaligtas siya. So justice came upon the Egyptians. They were being punished for their sins. But they were given a chance to repent, but they did not repent. Yung 10 plagues of Egypt, they could have repented, but they did not repent. Ang taas ng pride nila. At yung dulong-dulo nun, yung Red Sea. Kaya kapatid, when you see sufferings, when you see tragedies, don't judge God. Matakot tayo kapatid sa Diyos. Be careful what you are saying. Be careful about saying things to God and do not even grumble na sinisisi mo ang Diyos. God will punish you if you do that. Be careful. Be careful of such things, kapatid. Because God will never be mocked. Hindi natin pwedeng lokohin o rapihin ang ating sariling Diyos. Diba? Ganun po yung nangyari kay Korah eh. Diba? Na kinwestiyon nila ang Diyos, kinwestiyon nila si Moses. Bakit si Moses lang ang tinawag na tatayong bilang leader of Israel? Ay pwede rin naman sila. May kakayanan din naman sila. Mayroon sila. Nasa line daw sila ng mga priests. Diba? So ano po nangyari? Kinain sila ng lupa sa galit ng Lord sa kanila. Sina Korah. So let us be reminded, kapatid, that God will always make a way for us to be saved. Pero may limit lamang yung kapatid. May limit yun, kapatid. We must be able to discern, kapatid, kapag nagsasalita ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Kasi maraming mga tao hindi po nakaka-discern ang sitwasyon because they just want to do what they want. They want to go their own way at walang pwedeng makialam sa kanilang mga buhay. And that's the danger of it, kapatid. Pero dapat gayahin natin si Moses. When we are in trouble, we pray. We ask God for wisdom, we ask God for protection and for salvation. Because God saves. God will save you and me. Pero kailangan tayong tumawag sa Kanya. Take away sa binigay sa atin ng ating Panginoon. Number 1,
Don't trust the forecasts. Trust God's will. Huwag tayong magniwala at manampalataya doon sa mga nakikita natin sa TV, sa mga sinasabi ni ganito, ni ganon, di ba? And the Lord is not doom and gloom. Hindi po puro kapahamakan o puro takot ang bibigyan ng Diyos. He will give us a way para tayo masave. Ganun po ang Panginoon. So we must trust His will because He cares for us. Mahal ka ng Diyos. At hindi niya pababayaan. So magtiwala tayo sa Kanya. Kung ano man na mangyari, pagtiwalaan natin siya. Pangalawa, God will work it out for our good. No matter what happens in this world, iaayos niya tayo. Ilalagay niya tayo sa tamang lugar, sa ligtas na lugar. Hindi niya tayo pababayaan. Diba? Bisa kahit sarili natin pagkakamali, diba? Sarili natin pagkukulang, pero alam ng Lord na surrender ng ating buhay sa Kanya, then He will fix it for us. He will save us from our very situation. Na minsan na tayo rin na may kakulangan. Tayo na may kakulangan, tayo na may kasalanan, di ba? Maraming ganung situation sa ating buhay. And you cannot deny it. Di ba? Tayo kapatid bilang tao, we make mistakes. That's part of being human. But that's where God comes in to save us, to protect us, to fix us in our situation. Last one, God designed us not to fear, but to overcome. Hindi po gusto ng Panginoon na tayo matakot. Na tayo mabuhay sa takot, kapatid, kundi maging overcomer. So, imbes na ikaw ang paggalingan ng takot sa labas, pag lababas ka ng bahay, pagka ikaw nagpapakalat ng mga text sa mga tao na, paano to? Nakalimutan na tayo ng Diyos. Ganun ba dapat ang gagawin natin? No. You are the one to encourage. You are the one to inspire people. You are the one to empower and to equip people. Sabihin mo, kapatid, hindi masama mag-prepare. Yes, go get your go bag. Diba? Go prepare for things to come in the future. But trust God, di ba? Whatever happens, sigurado ka ba, kapatid, meron ka na ba ng Diyos? Meron ka na ba ng Jesus sa iyong buhay? Di ba? Napakasarap, kapatid, na may buhay na kasamang Panginoong Jesus kasi nandyan siya. He will save you, He will protect you. No matter what happens. You can bank on Him, you can depend on Him. You can trust Him. Ginawa na ba natin yan, kapatid? In Matthew 5:8, in the NASB version, God says to us, boasting about tomorrow. It says here, come now, you who say today or tomorrow, we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit, yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. So, imbis sa katakutan mo mangyayari bukas, kapatid, ang tignan mo yung kalooban ng Panginoon. Whatever is the will of the Lord, let it happen. I will trust God whatever happens. And God will be here to protect me. God will be here to save me. And whatever it is, God is in control. Ganun dapat, kapatid. Hindi tayo dapat nagpapadala sa ating mga takot, sa ating mga kaba. Kasi yun ang gusto at disenyo ng ating kaaway. In Romans 8:28 in the NLT version, God says to us, and when we know that God causes everything to work together for good of those who love God and are called according to His purpose for them. So kung ikaw itinawag ng Diyos, hindi po para sa lahat to. Let us be reminded of this. Kasi may mga tao na sinusuot nila bilang nakatatak minsan sa t-shirt, sabi nila God works together for good. Hindi po sa lahat yan. Ang sabi lang dito ng Panginoon, to those who love God, kung mahal mo ang Diyos, and are called sa Kanyang purpose, tinawag ka ng Lord, then, kung ano man nangyari sa buhay mo, nagulo man yan, nasira man yan, nawasak man yan, aayusin niya yan. Think about anything, kapatid. Nawala yung asawa mo, nawala yung anak mo, nawala yung magulang mo, God will do something to fix that. It might not be a replacement or something, but God will do something about it. God will fix your life. Maaring trabaho mo, ninakaw sa iyo yung trabaho mo. Diba? Maaring business yan, ninakaw sa iyo yung business mo. No matter what it is, God will work it together for good. Later on, you will see. Right now, you might not understand. You might say na, kapatid, imposible yan. Nakita ko na walang mangyayari. Diba? Maaring ganun ang ating kaisipan. But God will always find a way to give us the best in this life. To work together for good. That's what it means. Because He loves us.
Ayaw ng Lord na tayo umiiyak. Ayaw ng Lord na tayo nasasaktan ng gusto. Di ba? Kasi mahal niya tayo. He wants to work it out for our own good. Even sakit yan or karamdaman. Yes, may sakit karamdaman ngayon, pero bukas makalawa, ngingiti ulit tayo. God wants the best for your life. Kaya dapat i-claim mo yan, promise na yan. I-claim mo yan. Anak ka ng Diyos eh. Mahal ka niya. Gusto ka niyang pagpalain. Gusto niyang ibigay ang best sa buhay mo, kapatid. In last verse, John 16:33, in the BSB version, I have told you these things so that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take courage, I have overcome the world. Kapatid, you are supposed to be an overcomer. Get God's peace, take God's peace, receive God's peace. There might be tribulations or troubles in this world, earthquakes, storms, floods, and all sorts of things, challenges, problems that we might face in this life. Pero hindi tayo ginilikha ng Panginoon para umiyak at tumumba na lang at umiga na lang sa isang tabi. No. That sickness is supposed to be defeated. That trouble, that marital trouble is supposed to be fixed. That family issue is supposed to be healed. Wala pong bagay hindi kayang gawin ng Panginoon. In God's perfect time, God will fix it. God will do something about it. But you have to trust Him. Because ang biyaya ng Panginoon nandyan, libre. Libre po ang biyaya ng Panginoon. Pero kailangan natin siya pagtiwalaan. That in His perfect time, in the Kairos moment, God will do it. I've seen it time and time again in my life. So many things not working right. Diba? Akala mo ganyan, akala mo ganito. Pinabayaan na ba tayo ng Diyos? Nakalimot ba ang Diyos? No. God never forgets. God knows everything. He takes notes of everything. Kaya nga even yung hibla ng buhok mo, alam niya yung bilang ng hibla ng iyong buhok. Tinatakan kanya na sarili mong fingerprint na ikaw lang ang meron. Binigyan kanya ng DNA na ikaw lang ang meron. Wala kang kapares, wala kang katulad. Special ka sa Panginoon. Habang nilililo ka sa tiyan ng iyong nanay, ng ating Panginoon, alam niya kung ano mangyayari sa buhay mo. Kilala ka niya. You are special to the Lord our God. So take courage. You were made to overcome the world. No matter what happens to our world, God is still and always in control. Tandaan mo yan, kapatid. No matter what it is, nangyayari sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa business mo, o sa paligid natin sa mundo, God is in control. The enemy wants you to think otherwise. Kaya nagpapalabas siya ng maraming panic, maraming takot, kung ano-ano pa, kaguluhan, chaos, confusion. Go back to God again. You pray, you read your Bible, and have faith na may kayang gawin ng ating Panginoon. Why? Because fear robs us of peace and wisdom. Ninanakaw ng takot ang ating kapayapaan sa ating puso at ang wisdom na binigay sa atin ng ating Panginoon. Dahil din nagpapanik tayo and we might lose our rewards. Diba sa panic, diba yung mga tao na nakagagawa ng kung ano-anong kamalian dahil sa panic? Why would you panic, kapatid? Mas lalo kang magkakamali. Diba? Run away from panic and run straight to the arms of the Lord. Trust Him. Pray to Him. Have faith in Him na hindi ka niya pababayaan. Yes, we are living in a corrupted world. This world is corrupted. Pero hindi po dahil sa Panginoon. Hindi po will ng Panginoon na makorrupt ang world na to. It is our own making. Diba? Una, dahil kay Satan. Pangalawa, dahil kay Adam and Eve. Tandaan natin yun. At sa ating sariling choices, we also contributed. Kaya sa nagsasabi, unfair ang Panginoon, have we looked upon ourselves kung gano'n tayo kasama bilang tao? Lahat ng tao ay masama. So normally, you get what you deserve in this life. However, God can fix it. God can fix you and God can save you. Kaya niyang kalimutan ang iyong mga kasalanan kung tumakbo ka pabalik sa Kanya, humingi ka ng tawad. Ganun dapat ang ating gagawin, kapatid. But heed the warnings. Sapagkat ang Lord, siyempre nagbibigay ng warning sa lahat ng tao. A call to repentance, a call to change. Yes. Dapat po tayo magbago, dapat tayo humingi ng tawad sa ating Panginoon. But there is hope. In repentance, there is hope.
That's why you're repenting, because you are hoping in God. Hindi po natatapos sa repentance at tapos katapusan na, no. You repent and then you hope in God because you believe that He will be the fourth man in the fire in your life. Katulad kay Shadrach, Meshach, and Abednego, the same God will be our fourth man in the earthquakes. Whatever happens upon this world, He will be there for us to make His signs, to create His signs, wonders, and miracles in our lives. Trust in Christ alone, kapatid. Pagtiwala mo ating Panginoon. We must trust in God because He never fails. Kung meron pong hindi pa natatalo sa mundo na to, yun ang ating Panginoon. Yes, muntik na. Akala ni Satan natalo na ang ating Panginoon, di ba? Sa krus ng Kalbaryo. Kaya nung napatay niya, tuwang-tuwa siya. Yes, napatay ko si Jesus. The Son of God is dead. Sabi niya gano'n. Siguro sa sarili niya. Pero nagkamali siya because in 3 days, Jesus Christ was resurrected. He defeated ultimately evil and hell itself and death itself. Sickness, curse, and sin were defeated. Tinapos po ng Panginoon in 3 days. So He is a God who never fails. Seek the Lord, kapatid. Ano man ang kaguluhan, hanapin mo ang Panginoon. Huwag mo hanapin yung kaguluhan, huwag mo hanapin yung sasabihin ng Fieldworks, yung sasabihin ng USGS. You have to seek God. Pray to Him, have faith in Him, because He is a God who hears and who sees. Nakikita niya at narinig tayo, kapatid. Alam niya ang ating mga sitwasyon. And He will answer. He will answer you, He will answer me and our prayers. Kapatid, this earth may fail. But remember one thing. God's love will never fail. Yung pagmamahal sa ng Panginoon, hindi mawawala. So, imbis na magpanik ka, imbis na matakot ka, imbis na sabihin mo na unfair ang Panginoon, kalimutan mo na yan. Remember that God loves you more than you can ever imagine. God loved you even when you're at your greatest point of sin, your worst time to sin, na nagkakasala ka sa mundo na to, pinatawad ka ng Panginoon nang tumawag ka sa Kanya. And even to the point na ibigay niya ang buhay mo sa iyo, sa ating lahat, para lang maligtas tayo sa ating sariling kasalanan. Ibinigay niya ang sarili niyang buhay. What makes you think that He will not do it for you anytime in your life today? Na ililigtas ka ng ating Panginoon. God's love will never fail. So kapatid, unknown ang ating future, yes. But you have to entrust that unknown future to our God, the author of our tomorrow. Trusting today, kapatid. There is time for you. Pinasalita natin, Panginoon na buhay. Salamat sa pagbabasa ng kanyang salita. And kapatid, this might be the first time that you're listening to this broadcast. You might not know me. You might not know Ancient Doors Church. And maybe worse, baka hindi mo pa kilala ang ating Panginoon sa Kristo. Kapatid, in this life, kapatid, there are destinations for all of us. And that is heaven and hell. Dalawa lamang yan. Pero bago tayo makarating doon, yung physical death muna, isang bagay na hindi natin maiwasan. Whatever it is that you do, and whatever it is that you believe, one way or another, lahat ng tao mamamatay. Physical death. Even probably 100 years from now, we don't know. Only God knows. But the thing is, when you die physically, sigurado ka ba na mapupunta ka sa hell? O sigurado ka ba na mapupunta ka sa heaven? There is no assurance where you will go. But the thing is, kapatid, sabi ng Panginoon, every man has fallen short of the glory of God, for every man has sinned. So lahat ng tao ay nagkasala, at lahat na nagkasala ay mamamatay. Ano po yung kamatayan na yun? Yung kamatayan na magpunta sa impyerno habang buhay. Susunugin sa impyerno habang buhay. Surely, kapatid, you will not want to go to hell any time of the day. You will want to go to heaven one day, kapatid. How do you do that? Na makarating ka sa langit or sa heaven one day. That is if you believe that Jesus Christ saved you by His death on the cross. Sinacrifice niya ang buhay niya para sa akin, sa ating lahat. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ay niligtas na tayo sa ating mga kasalanan para tayo hindi na pupunta sa impyerno, kundi sa langit balang araw. Siya nang naging ultimate sacrifice because of that death. And He was resurrected in 3 days. Now, if you will believe in Him and declare Him as your Lord, God, and Savior today, at tanggapin mo siya sa buong buhay mo,
ng buong puso, isipan at kaluluwa mo, then kapatid, He will give you the chance to go to heaven one day. That is, if you make this action today, natanggapin siya sa buhay mo. I urge you, samahan mo ako, manalangin, at tanggapin siya sa buhay mo ngayon. Let us pray. Jesus, lumalapit ako sa iyo. Lumalapit ako sa iyo. Humingi ako ng tawad Humihingi ako ng tawad sa lahat-lahat na aking kasalanan. sa lahat-lahat na aking mga kasalanan. Patawarin mo ako. Tawarin mo. Tinatanggap kita Tinatanggap bilang Panginoon, bilang Panginoon. Diyos at tagapagligtas Diyos at ng aking buhay. aking Tinatanggap kita tinatanggap ng buong puso, ng buong puso, isip at kaluluwa. isip at Habang nandito ako sa lupa, habang nandito. tulungan mo ako magbago Tulungan mo ako at maging mabuting tao at maging mabuti sa pamamagitan ng Espiritu Santo. sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Salamat, Salamat namatay ka na matay ka sa krus ng Kalbaryo sa puso at nabuhay muli at mabuhay muli pagkatapos ng 3 araw. pagkatapos ng Ikaw na ikaw ang aking Panginoon. ang aking Panginoon. Ikaw na Ikaw ang aking buhay. ang aking lahat. Ikaw na Ikaw ang aking lahat. ang aking Nananampalataya ako sa iyo. nananampalataya. Ito ang aking panalangin Ito ang aking Panginoon. sa pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen. Amen. If you pray that prayer, kapatid, congratulations sa iyo. God loves you more than you can ever imagine and God wants to work on your life. If you want to know more about Jesus Christ, kapatid, I urge you, samahan mo kami sa mga social media platforms ng Ancient Doors Church and we will be more than glad to help you out.